Dominant Protector. Credit to the author. 4,881-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. His. Sabay-sabay na hingal ang karamihan. Maging si Joshua at ang iba pang nakakaalam kung gaano kalupit si Terence ay hindi maisara ang kanilang mga bibig. Lahat sila ay tumangala sa langit na parang dito nakasalalay ang kanilang buhay. Nasa langit ngayon si Dante, ang numero 1 nascent soul cultivator. Nadismaya na nakipagkamay si Terence. Siya ang publicly acknowledged number 1 nascent soul cultivator. Sino ang publicly acknowledged? Ikaw ang bumili, right? Matagal nang naging bato ang lahat. Nang marinig ang kanyang mga salita, maaari lamang silang magmura sa kanilang mga puso. Kahit na hindi siya kinilala sa publiko ng mundo ng paglilinang, hindi bababa sa pampublikong kinilala siya ng lungsod ng Leidong. Sinong mag-aakalang makakatagpo sila ng isang freak na katulad mo? Natahimik ang buong lugar sa loob ng mahabang panahon, at hanggang sa bumagsak si Dante mula sa langit ay sa wakas ay nagsimula silang mag-usap. Sa oras na ito, ang unang upuan ng walang kabuluhang Thunderclap Academy ay nahulog na parang patay na aso, puno ng dugo ang kanyang bibig, at hindi siya makabangon. Inakala ng lahat na si Joshua ay nasa miserableng kalagayan na. Ngayon, narito ang isang taong mas lalo pang nahulog, at si Dante sa kanyang sarili. Mabilis talaga dumating ang karma. Hindi siya makabangon, ngunit hindi siya namatay sa lugar. May natitirang lakas pa siya para magpumigla sa lupa, at tumingin siya kay Terence na parang isa siyang halimaw. Hindi makapaniwalang sumigaw siya, imposible. Paano naging posible iyon? Nasa kalagitnaan ka na talaga ng profound realm. Paano ka nakapasok? Napabuntong hininga na ang lahat, ngunit nang marinig nila ang kanyang mga salita, agad silang napabuntong hininga, halos malagutan ng hininga. Namamanhid na ang kanilang mga ugat sa gulat. Kung ang mga salitang ito ay nanggaling sa ibang tao, iisipin nila na ito ay isang sadyang pagmamalabas. Gayunpaman, ang taong nagsabi na ito ay Dante, kaya ang kredibilidad ay ibang-iba. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng unang upuan ng Thunderclap School ay maihahambing sa isang maaga o kahit na peak na maagang yugto ng misteryosong Ascension Cultivator. Para masampal siya ng ganito, isang mid-stage misteryosong Ascension Cultivator lang ang makakagawa nito. Ang mga tao mula sa mapagmataas na mga paaralan sa umaga at sa mataas na ulap ay hindi bababa sa handa sa pag-iisip ang sinumang nakakita o nakarinig ng pakikipaglaban ni Terence kay Robert ay hindi magugulat sa resultang ito. Ngunit ang mga tao mula sa paaralan ng Thunderclap at ang iba pa ay hindi alam ang tungkol dito. Hindi lang sila nakatingin kay Terence sa gulat, sila ay nakatingin sa kanya ng may paghanga. Kung si Terence ay nasa maagang yugto lamang ng mahiwagang lupain ng Ascension, kung gayon ay maaaring natagpuan na niya ang lugar ng kapigatian ng kidlat sa sandaling siya ay pumasok. At saka, mabilis siyang nakalusot, kaya may kaunting posibilidad. Ngunit ang sabihin na siya ay nasa kalagitnaan ng yugto ng mahiwagang Ascension realm ay imposible. Ilang oras na ba ang lumipas mula nang makapasok siya sa lugar na ito? Wala man lang kalahating araw ang lumipas. Nakapagtataka na siya ay nakalusot sa pangunahing yugto ng mahiwagang Ascension realm. Anong klaseng bilis iyon? Sa pagbabawas na ito, malamang na ang taong iyon ay isang mid-stage na eksperto sa profound bago siya pumasok. Ngunit imposible iyon. Hindi pa banggitin ang dahilan kung bakit ang isang mid-stage profound expert na tulad niya ay maaaring makalusot, tanging ang espesyal na mekanismo ng teleportation formation lamang ang nagpasya na ito ay imposible. Ang hanay ng teleportasyon dito ay espesyal na itinayo ng Alliance of Academies. Bagamat maaari nitong i-teleport ang mga profound stage expert, kung gusto nilang mag-teleport, ang pinakamataas na limitasyon ng kanilang lakas ay maaaring nasa tuktok lamang ng orihinal na antas. Ito ay upang matiyak ang pagiging patas sa pinakamaliit. Kung hindi, kung may intensyon ang ilang academy na magpadala ng ilang profound stage expert para magdulot ng gulo, hindi lahat ay makakalusot ng maayos. Hindi mo ari ng lahat. Hindi dahil sa hindi nila naisip na si Terence ay isa lamang peak na nascent soul, ngunit hindi nila naisip na posible pa pala siyang maging mid-profound. Paano matutumbasan ng isang peak na nascent soul ang mid-profound?
Dapat may limitasyon ang biro. Si Dante ay ang maalamat na perpektong nascent soul, na maihahambing lamang sa tuktok ng maagang yugto ng mahiwagang Ascension Realm. Ngunit ano man ang mangyari, si Terence ay isang mid-stage mystic ascension na tao, at ang Dante ay nasa napakalungkot na kalagayan. Ang lahat mula sa Thunderclap School ay natulala, at nawalan sila ng lakas ng loob na labanan si Terence. Mayroon silang mga numero, at maaaring mapatay nila si Terence kung sabay silang umatake, ngunit ang problema ay hindi siya nag-iisa. Sa huli, ang grupong ito ng mga disipulo mula sa Thunderclap Academy, na naging napaka-agresibo kanina lang, ay binuhat si Dante, na nakahandusay sa lupa at hindi bumabangon. Kahit ayaw nila, umatras pa rin sila sa pagkatalo. Anong dogshit wolf bakuran? Sa tingin ko ito ay mas tulad ng isang kulungan ng tupa. Ang ngiti ni Benedek ay nagpasakit sa tiyan ng lahat, ngunit nakayuko lamang sila at tumakbo ng kasing bilis ng kanilang makakaya nang makita nila si Terence. Kung tutuusin, nakakahiya namang manatili dito. Pinilit niyang ibalik ang Leydong Academy, na puno ng mga lobo, ng mag-isa. Lahat ng iba ay lubos na natulala sa tagpong ito. Kahit na ang mga mula sa paaralan ng pagmamataas at ang paaralan ng Salimbay na ulap ay nahirapang paniwalaan. Ano ito? Ito ang tunay na F***King awesome. Terence. Sa wakas ay maalis na ni Remilyn ang kanyang belo at masayang tumakbo palapit kay Terence. Wala siyang pakialam sa kakaibang tingin ng mga tao sa paligid niya habang niyayakap niya ang braso ni Terence. Nagulat sina Melissa at Minerva, ngunit mabilis silang ngumiti sa isa't isa at umatras, nagbigay ng espasyo kina Terence at Melissa. Hehe. Iniisip ko kung sasama ka ba simula nung unang araw na pumunta ako dito. Sayang naman at hindi ako nakakilos ng mag-isa noon kaya wala akong pagkakataon. Ngayon nahanap na kita. Ngumiti si Terence at niyakap siya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pagkatapos ng ilang buwang paghihiwalay, hindi naramdaman ng dalawa ang malayo, ngunit mas malapit. Ito ba ay ang maalamat na kawalan na nagpapasaya sa puso? Ang pag-iisip ay biglang lumitaw sa isip ni Remilyn, at napatalon siya sa gulat. Nag-init ang mukha niya. Wala pa nga silang nagawa ni Terence, paano na lang sila bagong kasal? Hindi ko inaasahan na makikita-kita dito, sobrang saya ko. Mahinang sabi ni Remilyn, namumula. Si Terence ay nasa kalagitnaan pa lang ng nascent soul nang umalis siya sa napakataas na cloud school. Kahit na sa relasyon nila ni Terence, hindi siya naglakas loob na isipin na muli silang magkikita sa daan patungo sa pagiging big shot. Ito ay isang malaking sorpresa sa kanya. Ako rin, ngumiti si Terence at tumingin sa gilid. Nakapikit si Baste kasama si Joshua, at itinaas niya ang kanyang kilay. Si Joshua ay may halo-halong damdamin sa kanyang puso habang pinapanood ang kanyang shota na kumikilos na parang layaw na bata sa tabi ni Terence. Siyempre, siya ay nagseselos at nagalit, ngunit kahit si Dante ay dumanas ng malaking kawalan sa mga kamay ni Terence at tumakbo palayo sa isang malungkot na kalagayan ng hindi man lang nangangahas na umutot. Ano ang magagawa ni Joshua? Si Remilyn ay hindi nang ahas na isipin ito pansamantala. Ang tanging iniisip nila ni Baste ngayon ay ang walang hiyang lumapit kay Terence at lumapit sa kanya. Maaari silang makakuha ng posisyon sa pamamagitan ng pagsasabi ng ilang malambot na salita. Pagkatapos ng lahat, hindi madaling makahanap ng isang magandang lugar ng kidlat. Kung hindi, hindi sila nakipag-away sa Thunderclap School simula pa lang. 4,882. Iyon. Pinilit ni Joshua ang isang matigas na ngiti at lumapit, ngunit natakot siyang kumilos pagkatapos na sumulyap si Terence sa kanya. Hindi ka ba mag-scram? This place will be occupied by the Morningstar Academy. Malamig na sabi ni Terence habang nakatingin kay Baste at sa iba pa. Ha! Pakiramdam ni Joshua at ng iba pa ay parang tinamaan sila ng kidlat. Nang makita nilang pinipilit ni Terence na umatras ang Thunderclap Academy, sila ay napanatag at naisip na sa wakas ay mapoprotektahan na nila ang mga lugar ng kidlat ng kapigatian. Hindi nila inaasahan na naitaboy ang mga lobo, ngunit isang mas mabangis na white-fronted tiger ang pumasok. Tuwang-tuwa ang lahat mula sa Morningstar School, habang ang mga estudyante mula sa Pride at Soaring Cloud School ay parang nawala ng mga magulang.
Maging si Dante mula sa Thunderclap School ay natakot na isumite ni Terence, pabayaan sila na may mas malalim na pag-unawa sa lakas ni Terence. Naiwan na lamang sila sa inggit at walang lakas ng loob na gumalaw. Sa katunayan, si Terence ay hindi lamang naglalabas ng kanyang galit sa kanila. Pagkatapos ng lahat, siya pa rin ang pansamantalang pinuno ng koponan ng mga bituin sa umaga, at ang mga bituin sa umaga na Academy at ang Pride Academy ay kambal na magkaaway. Hindi siya natatakot na magdulot ng gulo para sa mga bituin sa umaga na Academy. Kung hindi niya ito gagawin, maaaring sisihin siya ni Davis at ng iba pa sa kanyang pagbabalik. Tungkol naman sa tumataas na Cloud School, sila ay palaging nasa parehong antas ng ipinagmamalaki ng Dawn School, kaya hindi ito mahalaga. Sa huli, ang dahilan kung bakit hindi sila nagustuhan ni Terence ay dahil sa mga tanga tulad ni Joshua. Hayaan mo silang magreklamo. Ito. Sina Joshua, Baste, at Judy ay napahiya. Gayunpaman, hindi sila agad umalis. Sa halip tumingin sila kay Remilyn, umaasa na magsasabi siya ng magandang salita para sa kanila dahil sa kanilang nakaraang relasyon. Pagkatapos ng lahat, mayroong higit sa 50 lugar ng kidlat dito. Kahit na umabot ng 30 ang Morning Stars Academy, magkakaroon pa rin ng 20 o higit pang mga bakanteng lugar. Sa halip na hayaan ang mga manunood na samantalahin sila, mas mabuting hayaan ang mga pamilyar na mukha na ito na samantalahin. Hindi magiging kawalan para kay Terence at sa mga Morning Stars Academy, gayunpaman. Ngunit halatang iniisip nila na ang mga pamilyar na mukha na tulad nila ay walang iba kundi mga demerit na puntos kay Terence, hindi mga puntos. Kung hindi dahil sa kanila, ang iba pang mga estudyante mula sa ipinagmamalaking Dawn School at ang tumataas na Cloud School ay maaaring makakuha ng ilang mga pwesto. Ngayon, lahat sila ay wala na. Sa sandaling iyon, ang mga disipulo mula sa dalawang akademya na nakakaalam tungkol sa kasaysayan ni Terence kasama si Joshua at ang iba pa ay nakatingin sa kanila ng may sama ng loob. Maswerte sila na malakas ang background nila. Kung sino pa man yun, nabugbog na sila hanggang sa mamatay on the spot. Black sheep sila. Hindi mapakali si Terence sa mga taong ito. Inutusan niya ang mga alagad ng Morning Star Academy na pumasok sa Lightning Zone. Para sa natitirang 20 o higit pa, ibinigay niya ang mga ito kay Remilyn, na sinasabi sa kanya na maghanap ng ilang mga disipulo na malapit sa kanya upang hatiin sila. Yung iba, nakasquat lang sa gilid at manood ng palabas. Mamatay si Marshall Sister Remilyn. Mamatay si Ate Remilyn. Nang makita ni Joshua at ng iba pa na ang desisyon ay nasa mga kamay ni Remilyn, agad nilang naramdaman na dumating na ang kanilang pagkakataon. Mabilis silang lumapit at sinabing, kahit hindi ka magbigay ng mukha sa monghe, magbigay ng mukha sa Buddha. Kahit na para sa kapakanan ng ating dalawang akademya na magkasamang umaasenso at umuurong, hindi mo naman kami mabibigyan, di ba? Kung talagang hindi ito gagana, mabibili rin natin ito gamit ang espiritual na jade. Wala akong sinabing hindi kita ibibigay. Sumulyap si Remilyn sa kanila at tinawag ang iba pang mga sumusulpot na mga alagad ng Cloud School bago pa man makapag-react si Joshua at ang iba pa. Matagal na siyang nag-aral sa mataas na Cloud School at nakahanap siya ng ilang mabubuting kaibigan. Si Joshua at ang iba pa ay ganap na natulala habang pinapanood nila ang iilan sa kanila na papasok sa punto ng kapigatian ng kidlat na may mataas na espiritu. Nakaramdam lang sila ng matinding sakit sa kanilang mga mukha. Masyadong malutong ang tahimik na sampal na ito. Ang natitira sa karamihan ay pinanood si Joshua na tuwang-tuwa habang naglalaway sa punto ng kapigatian ng kidlat. Mas marami silang tao kaysa sa mga Morning Star Academy, at nang makita nila ang grupo na masayang naglalakad patungo sa punto ng kapigatian ng kidlat, hindi nila maiwasang matukso. Gayunpaman, kasama si Terence, hindi sila mangangahas na kumilos. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang mid-stage na misteryosong ascension cultivator sino ang mangangahas na saktan siya. Ang lahat ay nakapasok na sa lightning tribulation point, maliban kay Terence at sa iba pa. Sa isang banda, gusto nilang pakalmayan ang mga tao, at sa kabilang banda, ilang buwan na silang hindi nagkikita, kaya gusto nilang makahabol. Lalo na dahil ito ang unang pagkakataon na nagkita sina Remilyn, Melissa, at Minerva. Binabati ni Little Sister si Kuya Melissa at Kuya Minerva. Binati ni Remilyn ang dalawang babae na may pulang mukha.
Ano? Mas matanda ka sa kanila di ba? At tinatawag mo pa silang big sisters. Si Terence naman ay naaliw. Lumingon siya at nakita si Remilyn na nakatitig sa kanya ng nakamamatay na tingin. Pinawisan siya ng malamig at ngumiti ng paumanhin. Ang pakikipag-usap tungkol sa edad sa harap ng isang babae ay hinihiling lamang. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sina Melissa at Minerva ay parehong pinandilatan ng mata si Terence, na naglalagay ng matinding pressure sa kanya. Hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait na gagalit siya sa lahat. Magiliw na hinawakan ni Melissa ang kamay ni Remilyn at ngumiti, bagaman hindi ako karapat-dapat na tawaging kapatid mo, talagang magkapatid tayo dahil sa isang tao. Dapat tayong makipag-ugnayan ng higit pa sa hinaharap. Wala kaming gaanong kaibigan ni Minerva sa East Province, kaya mananatili kami sa isa't isa. Hindi maiwasan ni Terence na bigyan siya ng thumbs up, hindi niya ito nakita noon, ngunit si Melissa ay may potensyal na maging pinuno ng harem. Tama si ate. Nahihiyang ngumiti si Remilyn habang sumulyap kay Terence. Wala pa silang nagawa, ngunit ang mga salita ni Melissa ay nagbigay sa kanya ng titulo. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting saya. Natutuwa siya na ang mga babaeng kaibigan ni Terence ay madaling pakisamahan kahit sina Melissa at Minerva ay banayad, lalo na si Jenny at ang iba pa. Kung ito ay isang malakas ang loob o nagseselos na babae, ang kanyang relasyon kay Terence ay magiging komplikado. Nakakaawa talaga si Little Sister Remilyn. Noong narinig ka naming binanggit niya kanina, pareho kaming nabigla. Para magawa mong linlangin ang nakababatang kapatid ng isa sa tatlong engkanto sa iyong mga kamay, tiyak na napakabuti ng isang tao sa mga babae. Nagkatinginan sina Melissa at Minerva at ngumiti. Hindi naman. Hindi ba pangatlong engkanto rin si Ate Melissa? At si Ate Minerva ay hindi kukulangin sa ganda nitong kapatid na babae. Kung sasabihin kong naaawa ako sa inyong dalawa, kayo na ang dalawa. Tinakpin ni Remilyn ang kanyang bibig at tumawa. Hindi napigilan ni Terence na tumawa sa sarili habang pinupuri ng tatlong babae ang isa't isa na gustuhan ng lahat ng babae kapag pinuri sila ng mga tao dahil sa kanilang kagandahan, kung tutuusin. Magiging magkapatid sila sa kanilang unang pagkikita sa pamamagitan lamang ng ilang salita ng papuri. Speaking of which, hindi ko alam na isa ka pala sa tatlong diwata. Napangiti si Terence. Hindi yun kakaiba. Si Ate Remilyn ay hindi nagsabi nito, at hindi ka pamilyar sa ibang mga tao mula sa Academy of Proud of Dawn. Normal lang na hindi mo alam. Ngumiti si Melissa. 4,883. Totoo yan, tumango si Terence. Nalaman lang niya ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Melissa mula sa bibig ng ibang tao, at hindi ito binanggit ni Melissa sa kanyang sarili. Ngayon sisikat ka talaga sa East Province. 2 sa 3 diyosa ang nahulog sa kamay mo. Who knows kung gaano karaming lalaki ang nagmumura sa'yo sa likod mo. Sabi ni Minerva na may mapaglarong ekspresyon. Hehe, Minerva, nakasanayan mo na lang natakpan ang mukha mo. Kung hindi, bilang pangatlong diwata, inalagaan ka niya ng lubusan. Naisip ni Melissa na ito ay kawili-wili. Gayunpaman, hindi magandang pakiramdam na maging target ng pampublikong kritisismo. Kailangan mong maging maingat sa hinaharap. Maraming mga tao sa East Province ang gagawin ang lahat upang makamit ang kanilang mga layunin. Tumingin si Remilyn kay Terence, nag-aalala. Huwag kang mag-alala, sanay na ako. Let's talk about it later. Pumunta tayo sa lightning tribulation point at subukan muna ang profound stage. Tumawa si Terence. Sige. Tumango ang tatlong babae at nagkatinginan bago pumasok sa tatlong katabing kidlat na kapigatian. Halos lahat ay nasa posisyon, at ang porma sayon ay naisaaktibo, na walang sinuman sa labas na nakikialam. Naglakad si Terence patungo sa kidlat na kapigatian, ngunit sinundan siya ng isang babae. Lumingon si Terence at nakitang si Lillian iyon. Ang kanyang dalawang alagad na malapit sa kanya ay pumasok na sa punto ng kapigatian ng kidlat, kaya siya ay nag-iisa. Medyo naiinis si Terence sa nakita niya kanina, pero hindi siya agad nagalit. Kumunat lang ang noo niya, is there something? Master Linford, kilala mo ba ang mga tao mula sa mataas na Cloud School?
Maingat na tumingin si Lilian sa paligid at nagtanong sa mahinang boses pagkatapos matiyak na walang iba. Kumurap-kurap si Terence, hindi sigurado kung ano ang ginagawa niya, ngunit tumango pa rin siya. Tuwang-tuwa si Lilian. Iniwasan niya ang mga tingin ng mga tao at mabilis na naglabas ng isang maliit na plain wooden box mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Terence. Nagmamakaawa, kung hindi ako makakalabas sa kidlat na kapigatian sa pagkakataong ito, mangyaring tulungan akong ipasa ito sa isang tao mula sa tumataas na cloud school na tinatawag na Rowell. Ako ay lubos na magpapasalamat. Ano? Lalong natulala si Terence. Pagbukas ng kahon, ang kanyang mga mata ay kumaibo at may dalawang pildores sa loob, ang isa ay gininto ang core at ang isa ay isang energy cultivating pill mas higit pa sa ibinigay ni Rowell sa kanya. Nang makita ang kakaibang ekspresyon ni Terence, naisip ni Lilian na ayaw niyang sumang-ayon at lumuhad kaagad. Master Linford, alam ko na ang kahilingang ito ay napakapangahas ngunit wala na talaga akong ibang pagpipilian. Sana ay papayag si Master Linford. Sa susunod na buhay ko, gagawin ko ang lahat para mabayaran ang kabutihan mo. Lalong nagulat si Terence, mukhang handa nang mamatay si Lilian. Hindi pa siya nakakita ng sino mang sumubok para sa profound na may ganitong uri ng kaisipan. Ang mas kawili-wili ay naparehong hiniling sa kanya ni Rowell at Lilian na tulungan silang dalhin ang kanilang mga gamit. Mukha ba siyang delivery man? Eto na, hindi nakakapagtaka. Sino ang humiling sa kanya na magkaroon ng koneksyon sa dalawang akademya na ito? Bukod dito, isa rin siyang mataas at makapangyarihang figure sa mata ng lahat. Kung ito ay isang normal na disipulo na may katamtamang lakas, gaano man siya kapanipaniwala, sina Rowell at Lilian ay hindi mangangahas na humingi ng tulong. Pagkatapos ng lahat, maging ang Golden Core o ang Energy Cultivating Pill, pareho silang mga bihirang tableta. Siyam sa bawat 10 normal na tao ang kailangang itago ang mga ito para sa kanilang sarili, at ang mga taong tulad ni Terence lamang ang walang pakialam sa maliliit na benepisyo. Ngunit ang talagang ikinagulat ni Terence ay iba mula sa nakita niya habang papunta rito. Itong si Lilian ay malinaw na nasa isang hindi maliwanag na relasyon sa iba pang dalawang morning star na lalaking disipulo. Kung iniisip niya si Rowell sa buong panahon, bakit niya gagawin iyon? Tinulungan siya ni Terence na bumangon mula sa lupa, ngunit bago pa siya makapagtanong ng anuman, ang mga mata ni Lilian ay namumula. Salamat, Master Linford. Kung nakita mo si Rowell, sabihin sa kanya na ako, si Lilian, ay pinabayaan siya. Sabihin sa kanya na magtanim ng maayos at humanap ng ibang daw partner. Ako. Bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, puno na ng luha ang mukha ni Lilian. Nabulunan sa hikbi, tumalikod siya at papasok na sana sa lightning tribulation point. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence, may higit pa dito. Dati, akala niya ay siya ang parehong uri ng babae sa Reyancito, ngunit ngayon ay tila hindi iyon ang nangyari. Kung talagang ganoong klaseng babae si Lilian, hindi siya mag-aalala kay Rowell Shui pagkatapos niyang makipagkita sa ibang lalaki. Ang isang gininto ang elixir ng pagtitipon ng kaluluwa at isang essence-enhancing pill ay magkakahalaga ng malaking pera kung ibebenta ang mga ito. Kahit na hindi magamit ni Lilian ang mga ito sa kanyang sarili, maaari niyang ipagpalit ang mga ito para sa isang astronomical na halaga ng espiritong jade at lahat ng uri ng lubhang kapakipakinabang na mapagkukunan ng paglilinang. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang elixir na ito ay napakapopular sa lugar ng Golden Classy, lalo na sa huli. Kung hindi dahil sa Rowell River, hindi na sana ininom ni Lilian ang dalawang tabletang ito. Sa sino mang bagong eksperto sa soul stage, ito ay isang malaking pamumuhunan. Ngunit hindi ito ang tamang lugar para magtanong ng ganyan. Pinigilan siya ni Terence at tinanong, "Teka. Ano ang ibig mong sabihin dyan? Hindi ka ba naghanda para harapin ang kidlat na kapigatian?" Bagamat napakahirap na makapasok sa yugto ng profound, hanggat ang isang tao ay may Thunder Profound Pill, ang buhay ng isang tao ay maaaring masiguro. Sa katunayan, kahit na wala ang Thunder Profound Pill, hanggat ang isa ay may nakapagliligtas buhay na elixir tulad ng 7th grade Recover Pill, hindi na kailangang mag-alala ng sobra.
Hindi na kailangang magmadali sa isang tiyak na kamatayang saloobin tulad ni Lilian. Sa totoo lang, kahit na ang pakikipaglaban hanggang kamatayan ay lubos na iginagalang, hindi magandang bagay na gumamit ng ganitong uri ng kaisipan kapag sumisira. Ang pambihirang tagumpay ay tungkol sa tagumpay ng damaloy ang tubig at hindi lang ito tungkol sa paglalagay ng panganib sa buhay ng isang tao. Kapag ang kaisipan ay masyadong mahigpit, ito ay mahuhulog sa isang hindi magandang posisyon. Ang isang maliit na pagkakamali ay kadalasang humahantong sa hindi maisip na mga kahihinatnan. Hindi. Umiling si Lilian, ngunit bumalik sa kalmado ang kanyang ekspresyon, wala akong Thunder Profound Pill, at wala akong extra spiritual jades para makabili ng ilang nakapagpapagaling at nakapagliligtas buhay na medicinal pill. Kaya, sa pagkakataong ito, pupunta ako sa yugto ng profound. Magtatagumpay ako o mamamatay. Masigurado si Terence sa kanyang iniisip ngayon ang dalawang pill na mayroon siya ay higit pa sa sapat para ipagpalit sa ikapitong baitang recovering pill kahit na hindi niya ito maipagpalit sa Thunder Elixir. Pagkatapos ng lahat, sa tagal ng panahon bago ang daan patungo sa mga pagsubok sa malaking shot, ang Essence Cultivating Pill ay talagang mas popular kaysa sa mahusay na Cyclic Pill. Hanggat inilabas ang balita, may darating na hahanapin siya sa ilang minuto, at hindi na kailangang gumastos ng anumang pagsisikap. Magagawa niya sana ito, ngunit kailangan pa rin niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay upang iwanan ito para kay Rowell. Pagkatapos ng lahat, sa isang normal na nagsasaka na Soul Stage Cultivator, ang halaga ng isang Essence Cultivating Pill at isang Golden Core ng Nascent Soul Stage ay halos walang katapusan. Natahimik sandali si Terence bago siya huminga ng malalim at iniabot ang isang Thunder Elixir kay Lilian. Master Linford. Hindi ko ito kayang tanggapin. Masyadong mahalaga. Nagulat si Lilian. Naisip niya na bihira na para sa isang mataas at makapangyarihang figure tulad ni Terence na pumayag na tulungan siyang ibalik ang isang bagay. Sinong mag-aakala na siya ang magkukusa na bigyan siya ng tableta, at ito ang napakamahal na Thunder Elixir. 4,884. Gayunpaman, agad na naalala ni Lilian na ang kabilang partido ay ang Panginoon ng Punong Alchemist, si Darvan. Ang Thunder Profound Pill ay hindi isang bihirang bagay para sa kanya, at hindi masyadong nakakagulat para sa kanya na ibigay ito ng basta-basta. Gayunpaman, paano niya matatanggap ang gayong regalo ng walang dahilan? Nagkamali ka ng pagkakaintindi. Hindi kita binigay. Galing ito kay Rowell. Umiling si Terence. Ahay! Natigilan si Lilian at nalilitong tumingin kay Terence. Tumigil sa paggana ang utak niya at hindi siya makapag-react. Tama, nung umalis ako sa umaangat na Cloud School, inutusan niya akong dalhin ito sa iyo, kaya alam kong ikaw ang nobya niya. Nakangiting sabi ni Terence. Pinipigilan lang ni Lilian ang kanyang mga luha, ngunit nang marinig niya ang mga salitang ito, biglang bumuhos ang kanyang mga luha nang hindi sinasadya. Ang init sa kanyang puso ay agad na pinawi ang lahat ng kanyang ayaw at hinaing. Ang mga babae ay maaaring maging napakalakas, ngunit sila ay napakarupok din. Ang sigaw ni Lilian ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga tao sa di kalayuan. They all pointed at her and commented, itong walang awa na mid-stage mysterious ascension cultivator ay talagang love-struck na tao. Hindi lang siya kumuha ng 2/3 fairy, pero nagpunta rin siya para manligaw sa ibang babae. Sa hitsura nito, malamang na ginagamit niya ang kidlat na kapigatian para pilitin ang babaeng ito na italaga ang sarili sa kanya. Kung hindi, bakit siya umiiyak? Gayunpaman, ang mga tao ay nanonood lamang para sa kasiyahan. Ang pagiging babae ay isang karaniwang problema para sa mga lalaki. Hanggat sila ay sapat na malakas, natural na kumuha ng mas magagandang babae sa silid. Walang dapat punahin tungkol dito. Walang imak na umiling si Terence habang nakikinig sa talakayan ng lahat. Sige, makakalusot ka sa kapayapaan. Pag-uusapan natin ang iba pang mga bagay pagkatapos mong lumabas. Oo, salamat, Master Linford. Malakas na tumango si Lilian at naglakad patungo sa kidlat na kapigatian, ngunit hindi niya maiwasang lingunin si Terence na may masalimuot na ekspresyon sa sandaling pumasok siya.
Hindi siya tanga. Hindi siya nakapag-react sa sitwasyon dahil sa kanyang emosyonal na pagsabog ngayon, ngunit ngayong medyo kumalma na siya, naramdaman niya kaagad na may hindi tama. Sa mga kakayahan ni Rowell, maniniwala ba siya na dadalan siya ng gininto ang tableta ng nascent condensation, ngunit isang Thunder Mystical Pill? Hindi ito isang bagay na magagawa ni Rowell. Ngunit huli na para sa kanya para magsabi ng kahit ano ngayon, dahil si Terence ay nakalakad na sa lightning point at na-activate ang protection formation, handa nang salakayin si Profound. Naisip ni Lilian na sa katayuan at kakayahan ni Terence, tiyak na marami siyang Thunder Mystical Pill sa kanya, at iyon ang dahilan kung bakit niya ito binigyan ng ganoon casual. Kung alam niyang ito na talaga ang huli ni Terence, hindi niya alam kung ano ang iisipin niya. Sa katunayan, ito talaga ang maling kalkulasyon ni Terence. Inihanda na niya ang Thunder Mystical Pills para sa kanyang mga tao, kaya isa na lang ang iniwan niya para sa kanyang sarili. Kahit na marami pa siyang Thunder Mystical Vine sa Jade Space, ayaw niyang ilabas ang mga iyon para gumawa pa. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng ganitong sitwasyon, at huli na para gumawa ng higit pa ngayon. Gayunpaman, hindi siya ganap na impulsive. Bagamat wala siyang anumang Thunder Mystical Pill sa kanya, at parang mamamatay siya kung susubukan niyang umaban sa Profound Stage, iba siya kay Lilian at sa iba pa. Nakuha niya ang mana ng higanteng electric eel. Sa daan, ang ilan sa mga kidlat na kapigatian malapit sa pasukan ay nagsimula ng gumana. Maingat na napagmasdan ni Terence ang mga kidlat na kapigatian na dulot ng iba, at ito ay talagang nakakagulat sa unang tingin. Ang mga normal na pick na nascent soul cultivator ay maaaring gawing electric baton sa lugar. Ang kapangyarihan ay pambihira. Gayunpaman, hindi inisip ni Terence na ang antas ng kidlat na ito ay maaaring magdulot ng anumang tunay na pinsala sa kanya. Kung tutuusin, mas malala pa ito kaysa noong natanggap niya ang mana ng higanteng electric eel. Si Terence ay may kidlat na espiritual na ugat pagkatapos ng lahat. Ang mga normal na pagtama ng kidlat ay hindi nakapinsala sa kanya, ngunit sa halip, ito ay isang bihirang suplemento na maaaring magpalakas ng kanyang kidlat. Tanging kapag lumampas ito sa pinakamataas na limitasyon ng kanyang pagtitiis ay magdudulot ito ng tunay na pinsala sa kidlat, ngunit kahit na pagkatapos, ang pinsala ay lubos na mababawasan. Kaya kapag sinusubukang makapasok sa Profound Stage, ang ibang mga tao na walang proteksyon ng Thunder Mystical Pill ay magkakaroon ng 70% na posibilidad na mamatay, ngunit para kay Terence, hindi ito masasabing ganap na hindi apektado. Sa karamihan, ito ay isang maliit na problema na nagiging sanhi ng kanyang bahagyang pagkaabala kapag nabuo ang kanyang espiritong ugat. Kung hindi dahil sa kanyang kumpiyansa, hindi isa sa panganib ni Terence ang kanyang buhay kahit gaano pa niya naaawa si Lilian. Hindi siya magiging masyadong nakikiramay sa lawak na ito. Huminga ng malalim si Terence at ipinikit ang kanyang mga mata, inihanda ang sarili para sa tagumpay. Nagkatinginan ang mga taong nanunood pa rin. Naniwala sila sa mga salita ni Dante at inisip na si Terence ay isang mid-stage mystic na Ascension Master, ngunit ano ang ginagawa ng mid-stage mystic na Ascension Master sa kidlat na kapigatian? Hindi kaya isang mid-stage profound expert ang taong ito. Nang lumitaw ang tanong sa isipan ng lahat, nakita nila si Terence na buong lakas na nag-channel ng kanyang practitioner's arts. Ang porma sayon ay para lamang sa proteksyon, hindi nakaharang sa sitwasyon sa loob. Nagulat ang lahat ang taong ito ay isang pick na nascent soul. Flop. Sa oras na ito, hindi pa nakakalayo ang mga tao ng Thunderclap Academy dala-dala si Dante. Matapos marinig ang mga bulalas ng karamihan, ang kanilang mga kamay ay nanginginig, at ang numero 1 nascent soul stage cultivator, na nasa miserableng kalagayan, ay bumagsak sa lugar. Biglang lumala ito, at nawalan siya ng malay sa sakit. Ilang sandali pa ay nagising na rin ang Pangulo. Ang unang bagay na ginawa niya ay nagpupumilit na tumingin sa direksyon ni Terence, ngunit isang tingin ay nadurog ang kanyang puso. Paano yun posible? Paano yun naging posible? Ang batang ito ay nasa tuktok lamang ng orihinal na antas, ngunit siya ay maihahambing na sa isang mid-stage na profound.
Napabuntong hininga na lang si Dante, ngunit kung nawalan siya ng malay ng ganoon, malamang na hindi siya namatay ng payapa. Tama, ang pinuno ay isa ng maalamat na perpektong nascent na kaluluwa, ngunit higit sa lahat, siya ay maihahambing lamang sa tuktok ng maagang yugto ng mahiwagang lupain ng Ascension. Paano may kukumpara ang lalaking iyon sa gitnang yugto ng mahiwagang lupain ng Ascension? Uminom ba siya ng gamot? Ang iba ay hindi rin makapaniwala. Imposible iyon. Kahit na uminom siya ng mga pills, kailangan niyang maghintay hanggang sa subukan niyang umaban sa mahiwagang yugto ng Ascension. Kung iinuman niya ang kalahati ng mga pills bago subukang umakyat sa misteryosong yugto ng Ascension, hindi ba siya manliligaw ng kamatayan kung nabigo ang mga table task sa kalahati? May umiling at nag-analyze. Tama. At saka, anong uri ng gamot sa mundo ang maaaring gumawa ng isang peak na nascent soul na agad na maihahambing sa isang mid-stage profound? Kung talagang may ganoong gamot, hindi ba mababaliw ang lahat para ipaglaban ito? Naramdaman din ng iba na imposible. Nagkatinginan ng lahat at lumingon sa Dante. Ang may pinakamaraming potensyal na makita sa pamamagitan ni Terence ay ang presidente ng Thunderclap School, na nakalaban sa kanya noon. Perfect nascent soul. It's actually a perfect nascent soul that's stronger than me. This was impossible. How is this possible? Gayunpaman, si Dante ay nagbubulong-bulungan sa kanyang sarili. 4,885. Kung natalo siya sa isang mid-stage na Black Rising Realm expert, hindi niya mararamdaman na big deal iyon. Maliban sa kaunting ayaw. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa tuktok lamang ng nascent soul realm ngayon. Kapag naabot niya ang kalagitnaan ng yugto ng Black Rising Realm, magagawa niyang talunin ang isang late stage na Black Rising Realm expert. Bullying. Ang dalubhasa sa rurok ng nascent soul ay magiging wala. Gayunpaman, kung ang kabilang partido ay nasa tuktok ng orihinal na antas tulad niya, kung gayon ang suntok ay magiging napakalakas. Hindi lamang siya ang pinuno ng Thunderclap Academy, ngunit siya rin ang numero 1 nagsasaka na soul stage cultivator. Hindi alintana kung ang pamagat na ito ay totoo o hindi bababa sa isang punto ay ang Dante ay palaging isang sobrang henyo na nakakaakit ng maraming atensyon. Siya ay hindi matatalo sa mga nasa parehong antas. Ang pagdurog na ito ang lumikha ng kasalukuyang Dante. Ang kanyang lakas ay hindi lamang nagmula sa kanyang lakas, ngunit mula sa pagtitiwala na siya ay hindi magagapi laban sa kanyang mga kapantay. Ngunit pagkatapos makilala si Terence, nasira ang kumpiyansa na iyon. Sa sandaling nawala ang kanyang malakas na tiwala sa sarili, si Dante ay hindi nakilala bilang numero 1 nascent soul stage cultivator, kundi isang ordinaryong cultivator sa malaking bilog ng nascent soul stage. Kahit na maaaring gumaling ang mga pinsala ni Dante, nawala ang kanyang tiwala sa sarili. Tinataya na kahit na sinubukan niyang makapasok sa profound, mahirap itong magtagumpay. Ang mga tao mula sa Thunderclap School ay dinala ang nalulungkot na Dante ng palayo, at higit sa kalahati ng mga nanunood ay umalis. Ang natitirang mga tao ay nais na manatili at subukan ang kanilang kapalaran. Matapos maabot ni Terence at ng iba pa ang profound stage, maaari silang makarating sa lightning tribulation point kung sila ay mapalad. Sa karamihan, kailangan lang nilang magbayad ng presyo. Ang oras na kinuha upang makapasok sa yugto ng profound ay iba-iba. Ayon sa nakaraang karanasan, hanggat mayroong isang angkop na punto ng kapigatian ng kidlat sa daan patungo sa pagiging isang big shot, karaniwan itong tumatagal ng 3 hanggang 5 araw sa pinakamabilis, o kalahating buwan sa pinakamabagal. Siyempre, kung nasa labas siya, baka hindi niya matrigger ang kidlat na kapigatian sa loob ng 1 taon at kalahati. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, lahat ay pinalad na mabuksan ang kanilang mga mata, dahil nakakita sila ng isang tao na hindi na kailangan ng 3 hanggang 5 araw. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi man lang umabot ng 1 araw. Hindi si Terence ang nakakaakit ng pansin, hindi rin si Melissa o Remily ng ikatlong engkanto. Yung dalawang lalaki na hindi masyadong pinapansin noon, sina Froilan at Kenshin.
Silang dalawa ang unang pumasok sa Lightning Tribulation Point sa gitna ng Morning Star Cultivators, at pumili sila ng malayong lokasyon na hindi masyadong kapansin-pansin. Para sa pag-ataking ito sa Profound, gumawa rin sila ng buong paghahanda. Talagang binigyan nila ang bawat isa sa kanila ng Thunder Profound Peel. Pagkatapos ng lahat, si Froilan ay anak ng isang Panginoon ng lungsod. Iba talaga ang malalim niyang background. Maaari pa nga siyang makakuha ng isang bihirang elixir tulad ng Thunder Profound Peel, at dalawa ng sabay-sabay. Maging ang Kenshin ay nakinabang dito. Kung Thunder Profound Peel lang yan, ayos lang. May liligtas lamang nito ang kanilang mga buhay sa ilalim ng kidlat na kapigatian at hindi papayagan silang maging mas mabilis kaysa sa iba. Gayunpaman, huwag kalimutan na si Froilan ay mayroon pa ring kidlat na umaakit kay Go. Sa isang lugar na may makakapal na ulap, ang banner na nakakaakit ng kidlat ay madaling makaakit ng mga kidlat na may mahinang alon. Bahagyang nakakilo si Froilan at dumating na ang kidlat na kapigatian nilang dalawa. Sa katunayan, kung ayaw nila, hindi na nila kailangan pang dumaan sa kidlat na kapigatian. Gayunpaman, sa ganitong paraan, hindi nila magagamit ang kapangyarihan ng kidlat na kapigatian upang palamigan ang mga espiritual na ugat sa kanilang mga katawan. Hindi nila maaaring pagsamahin ang dalawang espiritual na ugat sa isa, at natural, hindi nila maaaring subukang sumulong sa mahiwagang Ascension Realm. Kailangang sabihin na kahit na si Froilan at Kenshin ay puno ng masasamang panlilinlang, ang kanilang sariling lakas ay maganda pa rin. Matapos matrigger ang kidlat na kapigatian, matagumpay silang nakalusot sa loob lamang ng isang araw at naging unang misteryosong Ascension Stage Masters na lumabas sa pag-iisa sa umaga na Star Academy. Sa sandaling ito, ang lahat, kabilang si Terence, ay hindi man lang nag-trigger ng kanilang kidlat na kapigatian, lalo na sa matagumpay na pagpasok sa yugto ng Profound. Nakalusot silang dalawa sa sobrang bilis. Nagulat ang mga nanonood sa labas at nagsimulang mag-usap sa isa't isa. Kailan naging kahanga-hanga ang hindi kilalang Morning Star Academy na ito? Una, mayroong isang nascent soul realm cultivator sa antas na lumalaban sa langit na maihahambing sa kalagitnaan ng yugto ng Profound Realm. Pagkatapos, may dalawang lalaki na nakapasok sa isang araw. Sa isang araw lang, matagumpay silang nakapasok sa Profound Realm. Sinira na nito ang record ng kasaysayan, tama ba? Ang bawat tagumpay ay isang proseso ng akumulasyon, lalo na para sa pambihirang tagumpay ng isang pangunahing kaharian. Karaniwang tumagal ito ng ilang buwan. Ang proseso ng paglusot sa mahiwagang Ascension Realm ay magti-trigger ng kidlat na kapigatian, na medyo mas maikli. Gayunpaman, ang prinsipyo ay nanatiling pareho. Ang mas mabilis na tagumpay, mas malakas ang tao. Kung susundin nila ang loika na ito, hindi kaya madaling durugan ng dalawang alagad ng Morning Star Academy na ito, na nakalusot sa isang araw, ang kanilang mga kasamahan. Ang karamihan ng mga nanonood ay nagpakita ng isang hitsura ng pagkamangha, at pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay may nang ahas na lumapit at ngumiti ng masunurin, binabati kita, dalawang malalaking kapatid. Ang paglusot sa isang araw ay isang himala lamang na hindi pa nagagawa at hindi na mauulit sa hinaharap. Ang dalawang malalaking kapatid ay talagang mga dragon sa mga lalaki. Sandaling natigilan sina Froilan at Kenshin, pagkatapos ay tumango sila na may kaunting pagmamalaki. Ang lahat ay gustong makarinig ng mga papuri, at sila ay walang pagbubukod. Lalo na si Froilan, na lumaki na nakikinig sa mga ganoong salita. Hindi siya komportable kung hindi niya ito narinig sa loob ng isang araw. Mga kuya, kayong dalawa ay matataas at makapangyarihang Profound Stage Expert. Hindi na ninyo kailangan ang dalawang Lightning Tribulation Point na ito. Ang nakababatang kapatid na ito ay lubos na nagpapasalamat, at tiyak na gagantihan kayo sa hinaharap. Nang makita ito ng lalaki ay mabilis na nagpahayag ng kanyang intensyon. Kung hindi dahil sa Thunder Tribulation Point, hindi siya lalapit sa 2 taong ito para umutot. Parang wala na silang magandang gawin. Magwala ka. Si Froilan ay pinuri at nagniningning sa tuwa, ngunit nang marinig niya ito, agad siyang nagalit at nagmura, humihingi ka ng kidlat na punto ng kapigatian dahil lang sa sinusubukan mong purihin ako.
Naghahanap ka ng kamatayan. Gulat na gulat ang taong iyon. Hindi man lang siya ng ahas na umutot sa harap ng dalawang bagong advance na maagang yugto ng mahiwagang eksperto sa Ascension. Nagmamadali siyang tumango at yumuko para humingi ng tawad. Pagkatapos, umiling siya at gusto nang umatras. Tahan na. Pinigilan siya ni Kenshin at bumaling kay Froilan, Ulong, Young Master Bard, walang laman ang aming lugar ng kapigatian ng kidlat. Bakit hindi na lang natin ibigay sa mga taong ito? Mas madali para sa atin ang pakikitungo sa lalaking Linford na iyon. Kung tutuusin, hindi tayo basta-basta makakalikha ng mga kidlat na kapigatian sa labas ng hangin. Kung mas marami ang mga tao, mas madali para sa atin na mapakilos ang kapigatian. Anong ibig mong sabihin? Bahagyang natigilan si Froilan. Tiningnan niya ang mga nakapaligid na lugar ng kapigatian ng kidlat. Mayroong higit sa 50 sa kanila, kaya ang isa o dalawa pa ay hindi dapat maging isang problema, di ba? Young Master Bard, pag-isipan mo ito. Kung pipilitin lang natin ang sarili nating mga alagad ng Morning Star Academy, kahit napatayin natin ang Linford na lalaking iyon, tiyak na malalaman nila na may mali pagkatapos ng napakaraming tao na pag-usapan ito. Kung personal na pamunuan ng mga nakatataas ang isang team para mag-imbestiga, maaaring mahirapan ito. Bulong ni Kenshin. Totoo iyan. Gamit ang kidlat na nangaakit ng strike para ilipat ang kidlat ng kapigatian ng isang tao sa Linford, magiging problema ang kidlat ng mga taong ito. Sa oras na iyon, hindi sila makakalusot ng matagumpay. Kung isa o dalawang tao lang, masasabing aksidente, pero kung marami sila, tiyak na mag-uudyok ito ng mas mataas na hinala ng fan academy natin. Go! Lalo na si Darvan, tumango si Froilan bilang pagsang-ayon. 4,886. Kaya't kailangan nating hanapin ang ilan pa sa mga walang katuturang taong ito at pakilyusan ang kidlat na kapigatian mula sa kanila. Pagkatapos, kukuha tayo ng ilan mula sa mga tao mula sa paaralan ng pagmamataas at sa tumataas na Cloud School. Sa panahong iyon, walang makakaalam ng kahit ano kahit na gusto nila. Tumawa si Kenshin. Hindi masama, hindi masama. Ikaw ay isang maselang brat. Kung hindi, mag-iiwan talaga ako ng kapintasan sa pagkakataong ito. Nagliwanag ang mga mata ni Froilan nang marinig iyon. Palihim siyang nag-thumbs up at agad na sinabi sa mukhang kinakabahan na lalaki, sige, since sincere ka, bibigyan kita ng Thunder Tribulation Point. It was true. Salamat kuya. Maraming salamat kuya. Ang taong iyon ay agad na tuwang-tuwa at nagmamadaling gustong pumasok sa punto ng kapigatian ng kidlat, ngunit siya ay pinigilan ni Froilan. Hoy, sobra ka naman. Sa tingin mo ba libre lang ang Thunder Points? Hindi ba dapat magpakita ka man lang ng pagpapahalaga? Kung wala, ibibigay ko sa iba. Walang ibang makakakuha ng ganoon kagandang kidlat. Si Froilan ay mukhang naghihintay ng tamang presyo. Nang marinig ito ng mga tao sa malayo, talagang sabik silang sumubok. Nakita nila ang mga pakinabang ng puntong ito ng kapigatian ng Thunder. Ang Froilan at Kenshin ay maaaring mag-trigger ng Thunder Tribulation hindi nagtagal pagkatapos nilang pumasok. Obvious naman na very active sila. Sulit na magbayad ng kaunting halaga para dito. Ito. Sandaling nag-alinlangan ang taong iyon. Sa huli, nagngalit siya ng ngipin at naglabas ng isang gamit. Ito ay talagang isang maliit na piraso ng nascent ginseng. Ito ay mas katulad nito. Nagliwanag ang mga mata ni Froilan. Bagamat walang silbi sa kanya ang golden elixir, iba ang baby ginseng. Ang bagay na ito ay hindi mabibili at maaaring gamitin upang gumawa ng lahat ng uri ng magagandang bagay, hindi lamang ang golden elixir. Kung tungkol sa iba pang lugar ng kapigatian ng kidlat, mabilis itong ibinigay sa karamihan. Siyempre, ito ay dumating sa isang mataas na presyo. Nagkatinginan sina Froilan at Kenshin at sumilip sa likod ng malaking bato nang walang nakatingin. Ngumiti sila ng masama habang naghahanda silang harapin si Terence. Pagkatapos ng isang buong araw ng paghahanda, si Terence ay nasa kanyang pinakamataas na kalagayan.
Handa na siya para sa kidlat na kapigatian, ngunit wala siyang kidlat na gumagabay sa strike gaya ni Froilan at ng iba pa. It was all down to luck nang dumating ang kidlat na kapigatian. May mga ulap sa itaas niya, ngunit kung siya ay malas, maaari siyang maghintay ng 8 hanggang 10 araw. Ang paghihintay ay tila mahaba, ngunit ayaw ni Terence na magambala sa lahat. Napansin niya ang mga kidlat na kapigatian na na-trigger ni Froilan at Kenshin kanina, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kidlat ay maaaring tumama anumang oras, at ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip kung siya ay ginulo. Nandito na. Biglang nagningning ang mga mata ni Terence habang inihahanda niya ang sarili para sa kidlat, ngunit pagkaraan ng mahabang panahon, walang nangyari. Hindi maiwasan ni Terence na maging kakaiba ito. Siya ay may ugat na espiritu ng kidlat at napakasensitibo sa kapangyarihan ng kidlat. Malinaw niyang naramdaman na may malakas na kidlat na kumikidlat sa itaas ng kanyang ulo at malapit ng mahulog, ngunit bakit ito naghintay ng ilang sandali at pagkatapos ay pinilit itong bumalik? Upang makagawa ng isang hindi magandang tingnan na pagkakatulad, ang pakiramdam na ito ay tulad ng pagpunta sa banyo sa kalahati at malinaw na lumalabas, ngunit pagkatapos ay bigla itong pinipilit pabalik. Ano ba ang nangyayari? Posible kayang pinaglalaroan siya ng Thunder God. Siyempre, hindi ito ang ideya ng Thunder God. Kung talagang may Thunder God, malamang na hindi siya komportable sa sandaling ito. Paano niya ito makukuhang kusa? Ito ay malinaw na isang tao na stabbed ito pabalik para sa kanya. Ang mga tao sa likod ng lahat ng ito ay, walang duda, sina Froilan at Kenshin. Ang kidlat na umaakit ng strike ay hindi ganap na makontrol ang kidlat, at hindi ito makakalikhan ng isang bagay mula sa wala, ngunit maaari nitong samantalahin ang sitwasyon. Madali para dito na maantala ang kidlat na kapigatian na pinalitaw ni Terence. Malapit na yon, muntik ko nang madulas yung apelyidong Linford na yon. Nagkatinginan sina Froilan at Kenshin na may matagal na takot. Kung talagang bumagsak ang kidlat, wala silang oras na gumawa ng anuman. Isa lamang itong normal na kidlat na kapigatian, at malinaw na hindi ito makakagawa ng anumang pinsala kay Terence. Ang isang simpleng Thunder Elixir ay maaaring malutas ito. Sa kabutihang palad, pinaalalahanan siya ni Kenshin sa tamang panahon, at sa wakas ay nagawang pigilan siya ni Froilan sa huling sandali. Kung hindi, ang lahat ng kanyang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Doon. Biglang tumuro si Kenshin sa isang direksyon. Sa sandaling ito, isang tao mula sa kabilang panig ang sa wakas ay nag-trigger ng kidlat na kapigatian. Bukod dito, ito ay isang alagad mula sa ipinagmamalaki ng Dawn Academy. Natural, maaari niyang idirekta ang kidlat na kapigatian ng walang anumang pag-aalala. Haha, mabuti. Ngumisi si Froilan at nagmamadaling iwinagayway ang kidlat na pangakit ng pennant para pakilyusan ang kidlat na kapigatian. Partikular niyang pinag-aralan ang paggamit ng lightning attracting pennant nitong mga nakaraang buwan. Kahit na kinakalawang na siya sa paggamit nito, halos hindi na niya mapakilos ang kidlat na kapigatian at hindi magkamali sa kanyang gulat. Ang isa sa kanila ay naghahanap ng mga target habang ang isa ay nakatuon sa pagpapakilo sa mga kidlat na kapigatian. Mabilis na inipon ng dalawa ang mga kidlat na kapigatian ng 4 na tao. Walang exception, lahat sila ay mga disipulo mula sa ipinagmamalaking Dawn School at sa tumataas na Cloud School. Bukod sa pagkamatay ni Terence, tiyak na dehado silang 4. Hindi naging madali para sa kanila na palitawin ang kidlat na kapigatian, ngunit ngayon, ito ay hinuhugot mula sa palayok. Mabuti kung matrigger nila itong muli sa maikling panahon, ngunit kung hindi nila magagawa, dito magtatapos ang pagsubok. Hindi na nila kailangang isipin si Profound, maaari silang bumalik sa susunod. Sok. Ang kidlat na kapigatian ng 4 na tao dito, dagdag pa ang sarili ng lalaking iyon ay kabuoang 5 kapigatian ng kidlat. Patayin mo siya. Hindi na makapaghintay si Froilan na kumilos. Ayon sa kanyang plano, kailangan lang niya ng 2 dagdag na tao para patayin si Terence, at napakatyaga na niya sa pagkakataong ito. Sa tingin ko dapat tayong makakuha ng higit pa.
Paano kung hindi siya mamatay sa kidlat? Naramdaman pa rin ni Kenshin na hindi ito masyadong ligtas. Paanong hindi ito papatayin ng kidlat? Ang isa sa kanyang Thunder Profound Pill ay maaaring makatiis sa Thunder Tribulation ng isang tao, at makakaligtas pa rin siya sa Thunder Tribulations ng iba pang 4 na tao. Sa tingin mo ba sila ang nagbangon ng Thunder Tribulations? Tinuya ito ni Froilan at sinabing, kahit hindi natin siya mapatay, pareho tayong nasa maagang yugto ng mahiwagang lupain ng Ascension. 2-on-1, hindi ba natin siya mapatay? Huwag po. Young Master Bard, ngayon mo lang nakita mismo, na ang lakas ni Linford ay hindi dapat maliitin. Ang isang pick na Nascent Soul ay maihahambing sa isang mid-stage Mysterious Ascension Cultivator. Kung siya ay naging early-stage Mysterious Ascension Cultivator, paano natin siya matatalo? Umiling si Kenshin. Biglang bumuhos ang malamig na pawis ni Froilan. Napaka-high-spirited at mayabang dahil kakalusot pa lang niya, pero pagkatapos ng paalala ni Kenshin, bumalik agad siya sa realidad. Oo, sa kanilang lakas, hindi nila kayang talunin si Terence sa peak na Nascent Soul Realm, lalo pa nang maabot ni Terence ang Profound. So, mas ligtas na makakuha pa ng ilang Thunder Tribulations. Wala namang mawawala sa amin. Konting oras na lang. Pinayuhan ni Kenshin. 4,887. May sense naman. Si Froilan ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos pagkatapos niyang matauhan. Patuloy siyang nag-ipon ng mga kidlat na kapigatian mula sa iba. Dahil sa impluensya ng lightning attracting pennant, ang kidlat ng lahat ng tao ay na-trigger ng mas mabilis kaysa sa average na bilis. Maginhawa ito para sa Froilan at Kenshin. Kung ang lahat ay hindi makapag-trigger ng kidlat na kapigatian, wala silang magagawa. Hinihintay pa nilang maluto ang mga ulam. Pagkatapos ng lahat, ito ay napaka-nakakapagod upang kontrolin ang napakaraming kidlat tribulations na may kidlat na umaakit ng pennant. Sa wakas, naramdaman ng 2 na oras na. Kasama ang kay Terence, na-control niya ang kidlat ng 10 tao. Matapos makalakom ng napakalaking lakas ng kidlat, kahit na ang kidlat na gumagabay sa strike ay hindi na kinaya. Ito ay halos nasa limitasyon ng kontrol nito. Kung hindi, malamang na patuloy na magtitipon si Froilan at Kenshin. Kung tutuusin, ang lakas na ipinakita ni Terence ngayon ay masyadong nakakagulat. Kung hindi siya mamamatay sa welga na ito, magkakaroon ng walang katapusang gulo sa hinaharap. Ito ay mabuti, tiyak na mapapatay ko ang lalaking Linford na iyon. Nagningning ang mga mata ni Kenshin habang nagpupumilit. Hehe, wait and see. Oras na para makasaksi ng milagro. Si Froilan ay masabik kaysa sa kanya. Napatingin siya sa super thick layers of thunderclouds above his head na parabang nakatingin siya sa isang hubad na dilag. Gusto niyang sugurin ang mga ito at halikan ng mariin. Ito ang lahat ng kanyang gawain. Si Terence, na nasa gitna pa rin ng kidlat na kapigatian, ay wala man lang naramdaman. Nagtataka pa rin siya kung bakit hindi bumababa ang kidlat nang maramdaman niya ang malakas na kidlat na kumukuha sa itaas niya. Ano ito? Nalilito si Terence, ngunit may isang bagay na mas nakakalito anong uri ng espiritual na mga ugat ang dapat niyang mabuo. Karamihan sa mga tao ay hindi magkakaroon ng ganitong uri ng problema. Ang mga may iisang espiritual na ugat lamang ay hindi na kailangang isaalang-alang dahil wala man lang silang kwalifikasyon upang subukan para sa profound stage. Siyempre, ang mga maaaring pumasok sa East Province Academy ay karaniwang may dobleng espiritual na pinagmulan. Ang mga taong ito ay walang anumang pag-aatubili at pinagsama lamang ang 2 espiritual na ugat. Kung tungkol sa mga taong may 3 espiritual na ugat, kahit na sa East Province Academy, kung saan nagtipon ang mga henyo, walang maraming pagpipilian. Ito ay kombinasyon lamang ng 2 o 2 sa 3 espiritual na ugat at ang huling plano ay ang pinakamahusay. Ngunit iba si Terence, hindi lang 3 katangian ang mayroon siya, mayroon siyang buong 8. Ang metal, kahoy, tubig, apoy,
At lupa ang 5 pangunahing katangian, at mayroon din siyang yelo, ambon, at kidlat. Napakasakit ng ulo ang pumili. Kung maaari, syempre, gustong pagsamahin ni Terence ang lahat ng kanyang espiritual na ugat sa isa, ngunit hindi iyon makatotohanan. Sinabi ng Moldite na bagamat espesyal ang kanyang pangangatawan, sa teoryang posible para sa kanya na pagsamahin ang lahat ng 8 elemento sa isa, ngunit ang posibilidad ay napakaliit at maaaring baliwalain. Ang naglilimite sa kadahilanan ay hindi talento, ngunit isang kakulangan ng pagganyak. Ito ay isang napakahirap at komplikadong proseso upang pagsamahin ang mga ugat ng espiritu ng iba't ibang mga katangian. Sa isang tiyak na lawak, ito ay tulad ng pagsira at pagkatapos ay pagtatatag. Upang sirain ang orihinal na maraming espiritual na mga ugat at muling hubugin at pagsamahin ang mga ito sa isang bagong espiritual na ugat, ang dalawang proseso ay nangangailangan ng tulong ng isang napakalakas na panlabas na puwersa, at ang panlabas na puwersang ito ay nagmula sa kidlat na kapigatian. Para sa karamihan ng mga tao, ang Thunder Tribulation ay isang mapangwasak na puwersa na maaaring gawing abo ang mga tao sa isang iglap, ngunit sa parehong oras, ito rin ay isang napakabihirang kapangyarihan ng paglikha. Sa ilalim ng super tempering ng gayong makapangyarihang puwersa, hindi magiging kakaiba para sa anumang bagay na ipanganak, kabilang ang ugat ng espiritu. Gayunpaman, gaano man kagulat ang Thunder Tribulation, may limitasyon sa dami ng Thunder Power na maaaring matrigger ng lahat. Pagkatapos ng lahat, kung ang isa ay talagang lumampas sa limitasyon, ito ay isang Thunder Burial sa halip na isang Thunder Tribulation. Kahit gaano karaming Thunder Profound Pills ang mayroon ng isang ordinaryong tao, hindi nila maisip na mabuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng Thunder Burial. Ayon sa pagtatansya ng sumpa na bagay na ito, ang kapangyarihan ng kidlat ng kapigatian ng isang ordinaryong tao ay karaniwang sapat lamang upang pagsamahin ang dalawang katangiang espiritual na pinagmulan. Sa napakabihirang mga pangyayari lamang magkakaroon ng pagkakataong pagsamahin ang tatlong katangiang espiritual na pinagmulan, at iyon na ang limitasyon. Ito ang dahilan kung bakit bihirang makakita ng 3 Spirit Profound Stage Master sa 5 isla ng Sky Class. Ang tinatawag na 3 Spirit Profound Stage Master ay ang pagkakaroon ng tatlong espiritual na mga katangiang ugat. Ang ordinaryong Profound Stage Masters ay mayroon lamang 2 espiritu. Bagamat walang gaanong henyo na may 3 uri ng espiritual na pinagmulan, hindi sila bihira. Ang paghihigpit sa kidlat na kapigatian ay ang susi. Sa lahat ng mga eksperto na matagumpay na umaban sa mahiwagang yugto ng ascension sa kasaysayan, 10% lang sa kanila ang may pinakamaraming 3 espiritual na pinagmulang katangian. At kabilang sa 10% na ito, kahit isang ika-10 sa kanila ay hindi nakapagsama ng 3 espiritual na mga katangian ng ugat ng sabay-sabay. Sa makatuwid, kahit saan man siya magpunta, ang isang 3 Spirit Profound Stage Master ay isang pambihirang bagay, dahil ito ay kapareho ng isang perpektong ginintoang core at perpektong nascent na kaluluwa. Kapag nakaharap sa mga masters ng parehong antas, ito ay halos isang ganap na pag-iral. Ano ba yan? Hindi banggitin ng isang 8 Spirit Ascension Master, si Terence ay marahil ang nag-iisa sa mundo na may 8 magkakaibang espiritual na pinagmulan. Ang mga normal na tao ay hindi man lang ito narinig. Kaya ang pinakamalaking sakit ng ulo ni Terence ngayon ay ang pumili ng 3 sa 8 pinagmulan ng espiritu. Gayunpaman, kailangan niyang maging handa sa kabiguan ng pagsasama-sama ng 3 sa isa, at maaaring pagsamahin lamang niya ang 2 sa isa sa huli. Sa katunayan, si Terence ay nag-isip ng ibang paraan, at ito ay lubos na magagawa sa unang tingin, ngunit ang Moldita ay napatay ito sa isang simpleng pangungusap. Simple lang ang ideya ni Terence, kailangan lang niyang gawin ito ng maraming beses, at sa tuwing magiging 2 ito sa isa. Hindi ba't magiging 8 sa isa pagkatapos ng 7 beses? Ang mga normal na tao ay hindi magkakaroon ng ganitong uri ng kakaibang pag-iisip, dahil sa kanila, ang yugto ng profound ay isang beses lang. Kung nagtagumpay sila, nagtagumpay sila. Kung nabigo sila, nabigo sila. Ang isang freak na may 8 elementong espiritual na ugat tulad ni Terence ang magiging napaka-orihinal at maiisip na ulitin ito ng paulit-ulit.
Sa kasong ito, ang bawat pag-uulit ay katumbas ng isang bagong tagumpay sa mahiwagang yugto ng Ascension. Sa anumang kaso, ang lugar na ito ay napuno ng thunderclouds at siya ay may maraming espiritual na mga katangian ng pinagmulan. Sa teorya, hindi ito imposible. Gayunpaman, halos tumawa ng malakas ang demonyo nang mapagtanto ito. Sa palagay mo ba ang pagsasanib sa ugat ng espiritu ay parang pagluluto? Kung gusto mong lagyan ng mantika at suka, maaari mo pa bang paiinitin muli kung hindi maayos? Hindi kaya ito mapagkakatiwalaan? Napakamot ng ulo si Terence. Kalokohan, syempre hindi mapagkakatiwalaan. Iisa lang ang pagkakataon na maisama ang ugat ng espiritu. Wala nang susunod na pagkakataon. Matagal na akong nabubuhay at wala pa akong narinig na ugat ng espiritu ng sinuman na maaaring paulit-ulit na isama. Kung hindi, ang misteryosong yugto ng Ascension ng mga masters ng tatlong espiritu ay nasa lahat ng dako. Paano ito magiging isang pambihirang hayop ngayon? Tumawa ang multo. 4,888. Kaya lang sumuko si Terence ngayon. Dahil ang isang 8 Spirit Profound Master ay isang imposibleng panaginip lamang, maaari lamang siyang bumalik sa realidad at isipin kung aling tatlong elemento ang pagsasamahin. Gayunpaman, walang sagot sa tanong na ito. Kahit sino pa, malamang magkakamot sila ng ulo. Dapat itong malaman na para sa isang profound stage expert, kahit na ang iba pang individual na elemental na espiritual na ugat ay palaging umiiral, ang tunay na paggamit sa hinaharap ay ang maramihang elemental na espiritual na ugat pagkatapos ng pagsasanib. Sa madaling salita, ang uri ng elemental na espiritual na ugat na pinagsama ay direktang makakaapekto sa lakas ng tao pagkatapos ng profound stage. Bihira ang yelo, ambon, at kidlat, at lahat sila ay lubhang kapaki-pakinabang. Hindi nais ni Terence na ibukod ang sinuman sa kanila, at para sa iba pang 5 regular na espiritual na ugat, hindi madaling ibukod ang mga ito. Hindi bababasa, si Terence ay palaging komportable sa elemento ng apoy, hindi pa banggitin ang 5 elementong pagpatay na layunin na itinago niya sa kanyang manggas, na itinayo sa ibabaw ng 5 regular na espiritual na ugat. Habang pinag-iisipan niya, lalong lumaki ang ulo niya. Ayaw niyang sumuko sa alinman. Walang ibang tao sa kasaysayan na maaaring maging ganito ka-depressed kapag sinusubukang pumasok sa profound. Habang si Terence ay nahihirapan sa kanyang iniisip, may malakas na pagsabog sa itaas ng kanyang ulo. Isang malaking haligi ng kidlat na nakikita ng mata ang bumagsak ng walang anumang babala. Ang mga haligi ng kidlat ng ibang tao ay halos kasing kapal ng isang balde, at iyon ay sapat ng nakakagulat. Ang kay Terence ay hindi isang balde, ito ay isang napakalaking tangke ng tubig. Hahaha. Si Froilan at Kenshin, na nagtatago sa sulok, ay nakakita ng nakakagimbal na eksenang ito at tawa sila ng tawa na halos mahimatay. Maging sila, ang dalawang behind the scenes, ay hindi inakala na magiging napakaganda at nakakakilabot ang eksena. Napakalupit at nakakatakot na kidlat na kapigatian kahit ang isang pagbubukas ng bundok na powerhouse ay mamamatay kaagad kapag tumama ito sa kanilang ulo, lalo pa ang isang Terence. Ang iba sa mga nanonood ay natakot. Marami sa kanila ang natakot kaagad. Hindi nila alam na may higit pa dito. Akala nila napaka-brutal ng kidlat na kapigatian dito. Kung ganito ang pakikitungo nila pagpasok nila, gagawin silang uling sa ilang minuto. Si Terence, na nasa lightning tribulation point, ay nagulat din. Ang sobrang kidlat na haliging ito ay biglang dumating na nahuli sa kanya. Pero nung nag-react siya, natuwa siya imbes na nabigla. Nag-aalala siya na wala siyang sapat na lakas ng kidlat, ngunit isang super kidlat na haligi ang nagmula sa langit. Marahil ito ay higit sa 10 beses na mas malakas kaysa sa iba. Ngayon, hindi lamang siya nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng 3 espiritu, ngunit maaari pa siyang magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng 8 espiritu. Gayunpaman, sa susunod na sandali, nang dumampi ang haligi ng kidlat sa kanyang katawan, ang kaaya-ayang sorpresang ito ay agad na nabasag. Ang tanging naiwan sa kanyang isipan ay ang huling pakiramdam. Matinding sakit, walang kapantay na sakit.
Naranasan na niya ang lahat ng uri ng sakit mula pa noong bata pa siya, at nagkaroon pa siya ng espesyal na pagsasanay para labanan ang electric shock bago siya umalis sa secular na mundo. Ang pagharap sa lahat ng uri ng pag-atake, kabilang ang electric shock, ay ang pangunahing kalidad ng isang mamamatay, hindi banggitin na natanggap niya ang pamana ng kidlat ng higanteng electric eel, at nagkaroon ng elementong kidlat na espiritual na ugat. Ngunit si Terence ay halatang labis na iniisip ito. Kahit na ang lakas ng kidlat ay hindi kasing lakas ng higanteng electric eel, may pagkakaiba pa rin ang dalawa. Ang pamana ng kidlat ay nasa anyo din ng kidlat, ngunit iyon ay isang ilusyonaryong pag-atake sa espiritual na mundo. Hanggat ang kalooban ni Terence ay sapat na malakas, ang pisikal na katawan ay hindi makakaranas ng anumang pisikal na pinsala. Ang oras na ito ay ganap na pareho, ito ay isang tunay na hampas ng kidlat. Maayos ang kalooban ni Terence, ngunit siya ay gawa pa rin sa laman at dugo. Kahit na ang kanyang katawan ay mas malakas kaysa sa isang normal na peak na nascent soul, imposible pa rin para sa kanya na makayanan ang gayong malakas na hampas ng kidlat. Ang buong katawan ni Terence ay nabalot ng haligi ng kidlat, nanginginig na parang salon. Ang sakit ay hindi maisip. Haha, siguradong patay na ang Linford na iyon sa pagkakataong ito. Pati mga buto niya ay nakuryente. Lumiwanag ang mukha ni Froilan habang pinagmamasdan niya natatakpan ng super lightning pillar ang mukha ni Terence, at isang balangkas lamang ng tao ang makikita. Kung tutuusin, ito ay isang kidlat na kapigatian na 10 beses na mas malakas. Kung kaya niyang tiisin ito, hindi siya tao. Tumawa si Kenshin at pagkatapos ay nagsabi na may kakaibang ekspresyon, "Young Master Bard, napansin mo ba na parang hindi umiinom si Linford ng Thunder Profound Pill?" Talaga? Nakalimutan ba niyang kunin? Natigilan si Froilan, naalala na si Terence ay walang ganoong katangian na Thunder Mystical Pill Buffer Layer sa kanya. Mayroon lamang isang paliwanag, hindi umiinom si Terence ng tableta noon, ngunit paano ito naging posible? Kahit anong tingin niya rito, ang batang ito ay parang hindi ang klase ng tao na kakapusan sa Thunder Profound Pills. Siguro pinaglalaroan ako ng mga mata ko. Normal lang para sa isang malakas na hampas ng kidlat na basagin ang protective layer ng Thunder Profound Pill. Umiling si Kenshin. Hindi siya naniniwala na si Terence ay gagawa ng ganoong katangahang pagkakamali. Haha, di bale. Mamamatay pa rin yang Linford na yan. Pagmamalaki ni Froilan. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ng dalawa ay kahit na labis na nahirapan si Terence sa kidlat, natiis pa rin niya ito. Sa kanyang walang katulad na lakas, pilit niyang hinawakan ang kanyang katawan na malapit ng masira. Hindi naman siya naging abo ng ganon-ganon lang. Sa oras na ito, hanggat kaya niyang kumapit at hindi mamatay, siguradong may mapapala siya. Malinaw na naramdaman ni Terence na ang elemento ng kidlat sa kanyang katawan, na hindi masyadong malakas noon, ay nagsisimula ng gumalaw sa ilalim ng binyag ng kidlat. Ito ang naging una sa 8 elemento na na-trigger. Para itong batang Panla na kakasimula palang umusbong, at pagkatapos madiligan ay biglang tumubo na parang baliw. Ang ugat ng espiritu ng elemento ng kidlat ay gumagalaw sa katawan ni Terence sa isang hindi kapani-pani walang bilis, hinihigop ang kapangyarihan ng kidlat ng paunti-unti, lumalakas at lumalakas. Sa huli, hindi na kailangan ng elemento ng kidlat si Terence para gamitin ang kanyang sining. Kinokontrol nito ang lahat, na parang kinukuha nito ang katawan ni Terence at nilalamon ng iba pang elemento. Yelo, ambon, metal. Lahat ng iba't ibang espiritual na ugat ay nilalamon ng isa-isa. Hindi inakala ni Terence na ang pinakamahina sa 8 espiritual na ugat, ang kidlat na espiritual na ugat, ay hahabulin at magiging Panginoon ng lahat. Sa maikling panahon, 4 sa 7 pang espiritual na ugat ang nilamon, at ang natitirang 3 ay malapit ng masipsip. Sa oras na ito, ang Thunder na espiritual na ugat ay biglang naging hindi gaanong aktibo pagkatapos ng pagsasanib. Ang bilis ng paglamon ay naging mas mabagal, at malapit na itong sumuko sa kalagitnaan. 4,889. Natarante si Terence. Hindi ito gagawin. Kahit na ang 5-in-1 ay malayo na sa kanyang inaasahan, ang kanyang ultimate goal ay 8 pa rin sa 1.
Kapag ang lahat ng 8 elemento ay pinagsama sa isa, ito na ang pinakamalakas. Ngunit hindi makontrol ni Terence ang kidlat, at nakamasid lamang habang ito ay humihina at humihina. Kapag ang huling bit ng enerhiya ng kidlat ay naubos, ang lahat ay ilalagay sa bato. Ngunit sa sandaling ito, ang patlang ng enerhiya ng kidlat sa itaas niya ay biglang lumakas sa hindi malamang dahilan. Sa isang maikling sandali, ang tindi ng kidlat ay katulad ng nauna, na ikinagulat ni Terence. Tila talagang inalagaan siya ng Thunder God. Ang lakas ng Thunder Tribulation ay 10 beses na mas malakas kaysa sa iba, at ito ay dumating muli pagkatapos ng isa pang round. Natatakot siya na hindi siya papatayin. Sa kabutihang palad, natanggap niya ang pamana ng Thunder ng higanteng Electric Eel noon, at ang kanyang pagtutol kay Thunder ay higit sa 1,000 beses na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Kung hindi siya makakaligtas sa pagkakataong ito. Ang hindi alam ni Terence ay ang taong kailangan niyang pasalamatan ay hindi ang Thunderlord, kundi sina Froilan at Kenshin. Kung tutuusin, sila ang nagsimula ng Super Lightning Tribulations. Nagpapanik ang dalawa, hindi nila akalain na si Terence ay hindi mawawala ng laman sa harap ng nakakatakot na kidlat na kapigatian, at nahihirapan pa rin siya anong klaseng pangangatawan ito. Kung hindi nila mapatay si Terence sa pagkakataong ito at hahayaan siyang lumabas ng lightning zone ng buhay, alam ng dalawa na hindi sila magkakaroon ng mas magandang pagkakataon kaysa dito. Kaya naman, walang pakialam sina Froilan at Kenshin sa planong ginawa nila noon pa man mabilis silang nagdagdag ng 10 kidlat ng mga tao. Kung ang target ay isang alagad ng Morning Star, wala ito sa kanilang pag-aalala, wala ito kumpara sa pagpatay kay Terence. Isa na namang alo ng matinding sakit, ngunit masaya si Terence sa sakit. Matapos ang karanasan ng napakalakas na hampas ng kidlat, ang ganitong uri ng sakit ay hindi na niya kayang tiisin. Bukod dito, nagkataon lamang na binigyan nito ang bagong ugat ng espiritu ng isang malakas na pagganyak, at walang tigil nitong nilamon ang natitirang 3 elemento ng walang tigil. Tao ba ang lalaking ito? Hindi pa rin siya patay. Halos mabaliw sina Froilan at Kenshin nang makita nila si Terence na nahihirapang makaligtas muli sa kidlat na kapigatian. Karaniwan, kahit na ang isang mountain opening stage cultivator ay hindi makakayanan ang ganoong kalakas na kidlat na kapigatian, ngunit si Terence ay isa lamang na peak na nascent soul cultivator, at hindi siya namatay matapos itong inumin ng 2 beses. Akala ng dalawa ay pinagplanuhan nila ito ng mabuti, ngunit sinong mag-aakalang makakatagpo sila ng isang freak na hindi mapatay ng kidlat. I don't care anymore, I must strike him to death this time. As long as walang totoong ebidensya, we can shirk all responsibility kapag may nag-imbestiga mamaya. Walang awa na sabi ni Froilan. Well, if we don't kill that Linford guy this time, there will be endless trouble. Huwag na nating pag-usapan kung kaya ba natin siyang haharapin in the future. Kapag bumalik siya sa katinoan pagkatapos niyang makalusot, baka maghinala siya sa atin. Kailangan natin siyang patayin sa lahat ng paraan. Malakas na tumanggo si Kenshin. Nagkatinginan ang dalawa, nagngangalit ang kanilang mga ngipin, at nagsimulang ipagsapalaran ang kanilang buhay. Sa pangkalahatan, hanggat nakikita nila ang kidlat sa kanilang paligid, inilipat nila ang lahat kay Terence. Tanging si Melissa at ang iba pang mga taong malapit kay Terence ang medyo natakot sa kanila, at hindi sila nang ahas na gumawa ng kahit ano sa kanila, kung sakaling masyado silang na-expose. Gayunpaman, ito ay sapat na. Mayroong higit sa 50 Thunder Tribulation points sa paligid nila. Kung paglalaruan nilang dalawa ang kanilang buhay, hindi lang ito magiging 10 beses na Thunder Tribulation 2, kundi isang 3 times 4 na times na Thunder Tribulation. Ang dalawa sa kanila ay baliw na gumuhit sa kidlat, ngunit si Terence ay tila hindi ito namamalayan. Ginamit niya ang Super Strong Lightning Tribulation para pagsamahin ang lahat ng 8 elemento ng sama-sama, na ginawa silang isang bagong 8-element compound spirit root. Kahit na ang mga profound stage cultivator ay mayroon lamang komplikadong espiritual na mga ugat, at kahit na komplikadong triple spiritual na mga ugat ay bihira.
Ang komplikadong walong espiritual na pinagmulan ni Terence ay ganap na hindi pa nagagawa, at malamang na mahirap makahanap ng isa pang kakaibang katulad niya sa hinaharap. Salamat sa dalawang ito, hindi lamang pinagsama ni Terence ang lahat ng 8 elemento, ngunit ang kidlat ay umaalingaw-ngaw pa rin sa itaas ng kanyang ulo. Nagpa siya siyang hampasin habang mainit ang bakal at simulan ang susunod na hakbang ng pagsasanib. Dahil ang elemento ng kidlat ang unang nag-activate, ang pinagsamang 8 ugat ng espiritu ni Terence ay pangunahing kidlat. Bagamat hindi ito nakakaapekto sa iba pang mga elemento, ang pinakamalakas na elemento sa kanyang katawan ay kidlat. Ito ay isang bagay na hindi maisip noon, huwag kalimutan na ang kidlat ay hindi pangunahing puwersa ni Terence sa mga tuntunin ng opensa at depensa. Sa karamihan, maaari siyang umasa sa kanyang walang kapantay na kalamangan sa bilis upang haras ang kalaban, ngunit hindi ito maaaring magdulot ng anumang malaking pinsala sa isang malakas na kaaway. Gayunpaman, iba na ngayon. Ang lakas ng kidlat ay tumaas ng daan-daan o kahit libu-libong beses sa isang maikling panahon. Kung itatapon niya ito sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay, hindi ito magiging manipis na arko ng kidlat tulad ng dati, ngunit isang tunay na malakas na hampas ng kidlat. Ang susi ay hindi ito ang katapusan. Habang ang walang katapusang kidlat na kapigatian sa itaas ng kanyang ulo ay patuloy na nagpapasigla sa kanyang bagong tambalang 8 espiritual na mga ugat, lalo pang pinalakas nito ang kapangyarihan ng kidlat sa kanyang katawan. Sa puntong ito, ang kidlat na kapigatian ay hindi na isang pagpapahirap sa kanya, ngunit isang tunay na kasiyahan. Ito ay tulad ng pag-inom ng isang malaking supplement pill. Dumating ang kidlat na kapigatian hanggat maaari. Ang pakiramdam ng kapangyarihan sa kanyang katawan na mabilis na lumalaki at napuno ay maaari lamang ilarawan sa isang salita mahusay. Boom! Boom! Ang 10 beses na kidlat ay patuloy na binomba ang ulo ni Terence, na para bang malapit na ang katapusan ng mundo. Sa oras na ito, hindi maraming tao ang nangahas na manatili at manood. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang gayong nakakatakot na Thunder Tribulation Point ay ibinigay sa kanila ng libre, hindi sila maglalakas loob na tanggapin ito. Sa oras na ito, nakatayo sa malayo mula dito, sila ay tatamaan ng nakakalat na kidlat paminsan-minsan. Kahit na ang kaunting haplos ay parang mamatay na sila. Kung sila ay uupo sa Thunder Tribulation Point, hindi sila nang ahas na isipin ang pakiramdam. Hindi sila katulad ni Terence, na isang walang kamatayang ipis. Kung sila ang nasa posisyon ni Terence, 100 buhay na ang nawala sa kanila. Sa oras na ito, hindi lamang ang mga nanonood, ngunit ang buong landas ng mga malalaking shot ay nasa estado ng takot. Nang kumalat ang balita tungkol sa 10 ulit na kapigatian sa kidlat, naisip ng lahat na ito ay tanda ng maagang pagdating ng libing ng kidlat. Bagamat ang paglilitis ay hindi pa sumasabay sa libing ng kidlat noon, paano kung? Sa anumang kaso, ang biglaang paglitaw ng isang kidlat na kapigatian na 10 beses na mas malakas ay tiyak na hindi isang ordinaryong kababalaghan. Upang maging ligtas, naisip na ng mga alagad ng iba't ibang akademya na nakatanggap ng balita na tumakas sa lalong madaling panahon. Hindi alintana kung sila ay nagtagumpay o nabigo, wala silang balak na manatili dito ng matagal. Ang ilan sa mga mas mahiyain na tao ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong umaban sa profound stage. Naniwala sila sa sinabi ng iba at basta na lang sumuko sa pagkakataong ito. Mas mabuting maging ligtas kaysa magsisi. 4,870. Kung ito ay maling balita lamang, pagkatapos ay maaari lamang silang maghintay ng ilang higit pang mga taon hanggang sa magbukas ang susunod na pagsubok. Gayunpaman, paano kung talagang dumating ang libing ng kidlat? Kung mawalan sila ng buhay, wala na silang matitira. Bilang mga pasimuno ng lahat ng ito, walang pakialam sina Froilan at Kenshin sa mga reaksyon ng mga tao sa labas. Napatitig sila kay Terence, na nasa lightning zone. Pinagmasdan nila si Terence na naging mahinahon at mas mahinahon sa ilalim ng kidlat, halos dumudugo ang kanilang mga mata. Manhid. Manhid. Nakakamanhid. Si Froilan ay hindi na kasing mapagmataas at kumpiyansa gaya noong una. Sa sandaling ito, naging hysterical na siya. Ungol niya ng mabangis na mukha, imposible.
Walang paraan na makayanan niya ang gayong matinding kidlat na kapigatian. Pinaglalaroan ako ng mga mata ko, oo, pinaglalaroan ako ng mata ko. Nakuryente na itong lalaki sa loob, ngunit hindi siya natamba dahil naparalisa ang katawan sa kuryente. Dapat yun lang. Si Terence ay nagbago sa isang komportableng posisyon sa lugar ng kidlat, na nabasag ang mapanlinlang na pantasya ng lalaki. Si Froilan ay hindi nakaimik, ang kanyang mukha ay kumikibot na parang baliw. Kung ikukumpara sa kalmadong si Terence, mas mukha siyang tinamaan ng kidlat. Siguro nakainom na siya ng maraming Thunder Profound pills in advance, para makayanan niya ang napakalakas na Thunder Tribulation. Nakasimangot si Kenshin sa gilid. Wala siyang maisip na ibang paliwanag kahit gaano pa niya katigasan ang utak niya. Gayunpaman, ang Profound Thunder Pill ay maaari lamang bumuo ng isang layer ng lightning buffer sa ibabaw ng katawan. Sa huli, ang kapangyarihan ng kidlat ay papasok pa rin sa katawan, ngunit ang pamamaraan ay mas banayad. Wala pa siyang narinig na sino man na makatiis sa gayong nakakatakot na kidlat na kapigatian pagkatapos uminom ng napakaraming Thunder Profound Pill. Pagkatapos ng lahat, gaano man kaamo at hindi nakakapinsala ang pamamaraan, ang lakas ng kidlat na ito ay hindi maaaring peke, tama. Kahit sinong tao ay dapat ay pinalamanan sa kamatayan sa ngayon. Paano siya magiging maayos? Who cares how many Thunder Profound Pills he has eat? This time, I must kill him. Kill him. Walang pakialam si Froilan. Ang kanyang isip ay napuno ng pagpatay kay Terence sa lahat ng bagay. 10 tao na ang pinakamataas na limitasyon ng gabay na pagtama ng kidlat, ngunit nagngangalit siya at nagpadala kay Terence ng sobrang kidlat na 15 beses na mas malakas. Masaya si Terence ngayon, ngunit si Froilan mismo ay hindi pinalad. Nakagamit na siya ng 30 beses na kidlat noon, at ang gumagabay na kidlat ay sinusunog na ang kanyang katawan. Sa pagkakataong ito ay isang 15 beses na kidlat. Gaano man kaganda ang kalidad, hindi ito kakayanin. Buzz! Sa ilalim ng napakataas na karga, sa wakas ay hindi na kinaya ng kidlat na nakakaakit na banner. Isang apoy ang biglang lumitaw sa ibabaw nito at agad itong nasunog at naging abo. Og! Parehong natigilan sina Froilan at Kenshin habang nakatingin sa tambak ng abo sa harapan nila. Hindi sila makapag-react sa oras. Hindi pinatay ng kidlat si Terence, ngunit ginawa siyang abo sa halip. Anong kalokohan ang nangyayari? Matapos matigilan ng ilang sandali, biglang sumigaw si Froilan at bumulong na may malungkot na mukha, may 12 million. Nabili niya ang lightning attracting banner sa isang napakalaking auction para sa 12 milyong Spirit Jade. Bagamat limitado ang paggamit nito, maihahambing ito sa isang banal na sandata sa isang espesyal na okasyon tulad ng daan patungo sa malalaking putok. Naturally, ang presyo ay labis na mataas. Kahit na sa kanyang kayamanan bilang anak ng Castella, ang 12 milyong espiritong si Jade ay sapat na upang damyugo ang kanyang puso. Ang dahilan kung bakit binili ni Froilan ang item na ito noon ay dahil talagang gusto niyang maghanda para sa pagsubok sa daan patungo sa pagiging big shot. Gayunpaman, ang pangunahing dahilan ay binili niya ito sa isang kapritsyo. Sa katunayan, medyo pinagsisihan niya ito matapos itong bilhin on the spot. Ang paggamit nito laban kay Terence sa pagkakataong ito ay isang pambihirang pagkakataon. Ayon sa plano ni Froilan, palihim niyang ibebenta ito sa black market pagkatapos gamitin. Una, maaari niyang sirain ang ebidensya, at pangalawa, maaari niyang bawiin ang kanyang pera. Pagpatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Sa huli, ang ebidensya ay ganap na nawasak, at ang 12 milyong espiritual na Jade ay nawala din. Talagang nawala ng malaking pera si Froilan sa pagkakataong ito. Kalimutan mo na, kalimutan mo na. Hindi naman kawala na bilhin ang buhay ni Linford kasama ang 12 milyong espiritual na Jade. Kaya lang aliwin ni Froilan ang kanyang sarili ng ganito. Nakikita niya na si Terence ay nahihirapan na sa simula ng 10 ulit na kidlat na kapigatian, at ngayong 15 beses na iyon, tiyak na ito na ang huling dayami na nakabasag sa likod ng kamelyo.
Kung kahit isang pagbubukas ng powerhouse ng bundok ay maaaring patayin, bakit hindi mamatay si Terence, isang peak na nascent soul realm cultivator? Ito. Master Bard, bakit hindi na lang tayo umalis? Hinailan ni Kenshin si Froilan na may mapait na ngiti. Nakita niya ang isang figure na lumalabas sa lugar ng kidlat. Sino pa kaya ito kundi si Terence? F***sake. Dilat na dilat ang mga mata ni Froilan, hindi makapagsalita. Tumingin siya kay Terence na para bang isa siyang multo. Siya ay nakaligtas ng 15 beses sa normal na kidlat, at siya ay mukhang napaka-relax. Tao ba siya o multo? Ang mga mata ni Terence ay nasa kanila, at ang puso ng dalawa ay tumalon sa kanilang mga lalamunan habang sila ay mabilis na nagtago sa likod ng isang boulder. Hindi nila pinatay si Terence, ngunit may ginawa silang mali. Kung titingnan nila si Terence, maaaring ilantad nila ang kanilang sarili. Tumakbo. Bilisan mo at tumakbo. Walang oras na magalit si Froilan. Tumalikod siya at umalis na may maputlang mukha. Hindi na siya naglakas loob na manatili pa rito. Hindi kayang patayin ng kidlat si Terence kahit na makalipas ang 15 beses, at ang pinaka nakakatawa ay nagtagumpay pa si Terence na makalusot sa profound stage. Kaharap ang isang nakakatakot na halimaw, kung hindi siya tatakbo ngayon, mananatili ba siya rito at maghihintay sa kamatayan? Lalong natakot ang dalawang duwag habang iniisip nila ito, at mabilis silang tumakbo palayo bago sila napansin ni Terence. Sa totoo lang, nag-overthink lang ang dalawa. Hindi naghinala si Terence na sila ang nasa likod nito. Naisip niya na dahil sa napakaraming elemental na espiritual na mga ugat, lalo na ang kidlat, na parang karayom ng kidlat, ang nag-trigger ng super lightning tribulation. Tumingin siya sa paligid sa iba pang mga lugar ng kidlat, at ang nakapagparamdam sa kanya ng kakaiba ay maliban kay Froilan at Kenshin, na umalis nang hindi niya nalalaman, walang ibang nakalusot, kahit si Melissa at ang iba pa. Hindi kaya na impluwensyahan siya nito. Hindi maiwasan ni Terence na magtaka hindi kaya ang kanyang karayom ng kidlat ay umaakit ng kidlat ng lahat dito. Dapat sabihin na ito ay isang napakamaasahang hula, ngunit ang kidlat na pang-akit na karayom ni Terence ay hindi likas, ito ay gawa ng tao, na kontrolado ng dalawang duwag na iyon. Wala nang masyadong tao sa paligid, karamihan sa kanila ay umalis sa takot, naiwan lamang ang ilang matatapang na tao. Ayaw nilang lapitan si Terence kahit paglabas niya. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ni Terence ay masyadong malakas. Noong nasa peak na nascent soul na siya, nasa kalagitnaan na siya ng misteryosong Ascension Realm. Ngayon na siya ay nasa maagang yugto ng mahiwagang Ascension Realm, hindi ba't nangangahulugan iyon na siya ay hindi magagapi sa misteryosong Ascension Realm?